morning sa ating lahat. God is good. And all the time. Okay, pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Amen. Okay? So sa lahat ng naririto at sa lahat ng mga sumusubaybay, welcome sa ating gawain. Lahat tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Masarap bang umawit sa Diyos? Amen. Sabi doon, Christ is the center of our life. Christ is the center of our church. So, ano man yung mga nangyayari ngayon sa buhay natin, even sa inyong family, sa inyong trabaho, o sa ating community, baging sa buong bansa, kinakailangan ay maging sentro pa rin sa ating buhay ang ating Panginoon. Tama po? Although na marin tayong mga balita na napapanood, minsan nadana yung ating Panginoon ay nakikita natin yung iba nating kapatiran, yung iba naman ay may mabuting ginagawa, yung iba naman ay napupunta sa ibang daan na kung saan ay nakalulungkot yung karanasan. Subalit ganun pa man, lahat ng bagay na mga nangyayari, sabi doon, all things work together for good. Sa mabuti man, sa masama yung mga nangyayari, hindi ito yung maging dahilan para bumaba yung kalidad ng ating pananampalataya o bumaba yung ating pagtingin sa ating Panginoon. Hindi yun. Kundi yung rason kung bakit mayroon mang mga nangyayari ngayon ay dapat maging sentro pa rin ng buhay natin yung ating Panginoon. Binabanggit ko ito sa inyo sapagkat hindi po kaila sa inyo ngayon yung mga nangyayari sa ating bansa. Hindi lang involved yung mga unbelievers, but even as a Christian, even yung Christian ay nangyayari ngayon sa ating panahon na disinsanay nakakatulong sa ating pamahalaan, subalit ay nai-involve pa sa isang bagay na kung saan hindi dapat ito nakikita sa isang mananampalataya. Pero sinasabi ko sa inyo, huwag po natin uhusgahan yung lahat. Okay? Hayaan natin na ang justisya ay mangyari sa ating bansa, maging justisya ng ating Panginoon. Tama po? Kasi sa totoo lang, hindi talaga biro yung nangyayari. Kasi kahit kami na mga naglilingkod sa Panginoon, bakit maging kayo ay nasasaktan kayo at sa tingin ninyo ay nakakahiya yung nangyayari. Tama po? Pero ulitin ko po, again, na tulad ng ating kinanta ngayon, Jesus is the center of our life. Even our church, ang Panginoon yung sentro. Huwag kayong papaapekto kung ano man yung nangyayari. Tama po, dahil sabi po namin sa Sunday School kanina, na malingit na nadadala yung ating pangalan ng ating Panginoon, diyan mismo nakakalagkad yung kanyang pangalan sa hindi magandang karanasan. Sa mga tao na minsan nagagamit upang mapungaan yung ating Panginoon. So, alam niyo naman po siguro yung ating tinutukoy. Ano po? So, yung mga involvement po ng ating mga kapwa-Kristiyano dyan sa politika na ngayon napaparatangan ng yung mga bagay na hindi maganda, allegedly, na sila ay nagnakaw. O di kaya, mayroon naman mga politiko na Kristiyano, pero makikita naman natin track record, maganda naman. Ano po? So, kinakailangan na tayo ay maging mahinaon sa mga nangyayari. Ito ay, sa tingin ko, ito ay challenge sa lahat ng Kristiyano na magkaroon tayo ng pamumuhay na sentro yung ating Panginoon. So now, this month ay September, na sabi nga sa Pilipinas ay mahabang Paskuhan. Ang sumalubong sa ating padating ng September ay pamaskong handog ng iba't ibang mga isyo. Okay? So, sabi dyan yung ating pag-aaralan ngayon, Christ-centered life, na nakasentro ang buhay kay Kristo. So, sabi dyan is to fix our eyes on Jesus. Whatever situation, whatever circumstances na nangyayari sa atin, as focus. Okay? Tingnan natin yung ating Panginoon. Sabi dyan, Christ-centered life. Na ano pa man yung nangyayari sa iyo, sa kaibigan mo, sa kapwa mo, Kristiyano, sa kapitbahay mo, yung kapwa mo, Kristiyano, kapitbahay, sa ano pa man mga pangyayari, dapat maging sentro pa rin si Jesus sa atin. Tama po? Upang hindi po tayo na nadadaig, hindi tayo yung bumabagsak yung ating pananampalataya. Kasi kung titingnan niyo po yung tao ngayon, yung kapwa mong tao, baka mamaya makagawa siya ng hindi maganda at maging cause pa
Naglalakad-galan siya yung tinitingnan mo. Sapagkat ang tao talaga sa totoo lang, mayroong kalakasan at mayroong kahinaan. Aminin man natin sa hindi, yun talaga yung kalagayan ng tao ngayon. May kahinaan, may natutugso at may hindi natutugso. Ganun yung sitwasyon ng tao. Minsan yung tao malakas ngayon, kinabukasan ay mahina. Minsan yung tao ay nasa ibabaw at minsan ay nasa ilalim. Tama ho? Okay. So sabi diyan na ang tanda na si Jesus ang sentro ng iyong buhay. The sign that Jesus is the center of your life. So, ano ba yung mga tanda na makikita sa tao na sentro nga talaga si Jesus sa kanyang buhay? Di ba? So, dito ay mapag-uusapan natin sa aking bubuksang aklat, the book of Philippians chapter 1, 12-26. At tingnan po natin dito kung paano ba naging buhay ni Pablo si Kristo. Kung paano ba naging sentro sa kanyang buhay si Jesus. Okay? Kaya ano yung mga tanda na pinakita po dito ni Paul na sentro nga si Jesus na magagawa din natin ngayon. Kung ano man yung kanyang naranasan nun, at ano yung makukuha natin insight, ano yung makukuha natin aral, dito mga kapatid sa ginawa ni Paul, kung paano ba, ano ba yung tanda ng isang Kristiyano na nakasintro sa ating Panginoon. Eh, ginawa ito ni Paul sapagkat gusto niya gawin yung kalooban ng ating Panginoon. So, to do God's way. So, ano man yung kalagayan, ano man yung kahinatnan, basta ang inisip ni Paul dahil sentro niya ang Panginoon, gagawin niya ito dahil yung kalooban ng Diyos ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Yun yung isang maganda na sentro ng ating buhay. Kung ano yung kalooban ng Diyos, gagawin natin yun. Sapagkat siya nga yung sentro ng ating buhay. Okay? So, sige, tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong lahat ay mabasa sa aklat ng Philippians chapter 1 verses 12-26. Hindi nakakonek yung ating sa unahan. Ano? So, in verse 12, sa mga may walang Biblia, pili niyo po ito na mabasa sa ating harapan at doon sa mayroon na mga Biblia. So, pili niyo po dyan basahin ba? Dito po ay English po at yan naman sa inyo marahil ang iba ay Tagalog. So, let's start. So, in verse 12, now I want you to know, brothers, that what has happened to me has actually resulted in the advancement of the gospel. So that it has become known throughout the whole imperial guard and to everyone else that my imprisonment is for Christ. For then most of the brothers in the Lord have gained confidence from my imprisonment and they're able to speak the message earnestly. Some, to be sure, preach Christ out in beef and strife, but others out of goodwill. Still, this do so out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. The others proclaim Christ out of rivalry, not sincerely, seeking to cause trouble in my imprisonment. What does it matter? Just that in every way, whether out of false motives or true, Christ is proclaimed, and in this I rejoice, yes, and I will rejoice. And then, because I know this will lead to my deliverance through your prayers and help from the Spirit of Jesus Christ. My eager expectations and hope is that I will not be ashamed about anything, but that now, as always, with all boldness, Christ will be highly honored in my body, whether by life or by death. For me, living is Christ, and dying is gain. 22, now if I live in the flesh, this makes fruitful work for me, and I don't know which one I should choose. 24, I am pressured by both. I have the desire to depart and be with Christ, which is far better. But to remain in the flesh is more necessary for you. Since I am persuaded in this, I know that I will remain and continue with all of you for your advancement and joy in the faith. And last verse, so that because of me, your confidence may grow in Christ, Jesus, when I come to you again. Okay? So let us pray.
Thank you for this wonderful day, O God. Lord God, samahan niyo kami sa oras na ito na kami mag-aaral ang iyong salita. You are the center of our life. You are the center of this church, O Lord. Lord, maraming pong salamat. Many challenges today that we experience. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat sa bawat mga nangyayari ay natututo kami, Panginoon. Lord God, sa bawat mga pangyayari ito, hindi para kami ay bumagsak, kundi kami ay tumayo, Panginoon, at bumangon. Lord God, salamat, Panginoon, sa bawat mga nangyayari ito, na dito masusukat at masusubok yung pananampalataya ng lahat. Panginoon, sa lahat ng aming mga Kristiyano sa aming bansa, naway tulungan niyo na tumingin kami lagi sa inyo. You are the center, Panginoon God, in our faith. You are the center, Lord, in our life, O God. So maraming salamat. Kaya tulungan niyo kami sa oras na ito. Ipaunawa yung bawat mga nangyayari ito, Panginoon. Sa iyo ang lahat, sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay nagsabi ng Amen and Amen. Okay, tayo po lahat ay magkakaupo na. So, dito sa ating binasa, ano yung sitwasyon ni Paul? Sapag ito ay sulat ni Paul na siya po ay nasa Pilipos. So, ano yung kondisyon niya ngayon dito sa ating binasa? Sabi dito, ibig kong malaman ninyo mga kapatid na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako ay nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Totoo nga ipinangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pagkipagtalo. Ngunit ang iba naman ay nangangaral ng may tapat na hangarin. Ipinangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nila ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban kundi sa udyok ng masamang hangarin. Sapagkat hanggang nilang pasakitan ako, samantalang nabibilang ko. Ngunit wala naman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagala ko pa na ang mga pangyayari. Ang mahalaga ay na ipangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi, ang hangarin na nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na balang araw muli akong makakalaya sa tulong ng Espiritu ni Kristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat ang para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung ang pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin. Sa dalawang hangarin, ang ibig ko ay pumanaw na sa buhay na ito upang makapili ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay ay makabubuti naman sa inyo. Dahil ito, natitiyak kong ako ay mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang batulungan kayo makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo niya ako may pagmamalaki at lalo ninyo papurihan si Kristo Jesus. Okay. Ano yung kondisyon niya po rito ngayon? Nasa? Nabilanggo. Okay. So, naparatangan at nabilanggo. Ano po? Sa ano kadahilan? Bakit siya nabilanggo? Pagpapahayag. Yes. Dahil siya ay nagpahayag ng salita ng Diyos. So, para sa akin at para sa inyo, dapat bang ikulong ang nagpapahayag ng salita ng Diyos? Ang magnanakaw, kailangan ba siya ikulong? Kailangan siya ikulong sapagkat siya ay nagnakaw. Ang salita ng Diyos, hindi na ikulong sa buhay ni Paul.
siya ay naroon sa kulungan. Okay? So, alam po ninyo yung pangyayari nito ay hindi kagagahan. Sapagkat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay napartangan siya. Okay? Sa pagpapahayag. Sabi dito, Paul declared that life is Christ. Paul was in prison for speaking about Christ. But, despite this, his faith in Christ did not waver. And then, the good news was very important in Paul's life. Napakahalaga kasi ito sa kanya. Pero sa kabila nun, sa buhay na ito ni Paul, dito niya pinakita, sabi ko sa inyo, yung ating pinag-aralan ngayon is about na tungkol sa Christ-centered life. Na nakasintro ang si Kristo sa ating buhay. Tama po. So, dito yung pinakita ni Paul kung paano makapamuhay na nakasintro sa ating Panginoon. Pinakita rin niya dito yung sign, yung tanda ng paglilingkod na sentro si Jesus sa buhay natin. Okay, ho? So, sa talatang ito, naakusahan po dito si Paul. Okay? So, noong mga panahon, marami din mga mananampalataya na naakusahan, nakulong, at namatay. Okay? So, nowadays, marami din kayong mga mananampalataya na naakusahan. Okay? So, maliwanag na noon at hanggang ngayon ay mayroong pagbibintang ng katotohanan at may pagbibintang ng kamalian. Diba? So, dito sa talata na gusto ipabatid sa atin ngayon ng Panginoon, lalo ng Panginoon sa panahon natin ngayon, na huwag tayong mapagbintangan o maparatangan man na maparatangan na tayo ay nagnakaw, maparatangan na may ginawa tayo ng hindi maganda, ayaw ni Paul na mangyari yun sa atin. Okay? Si Paul, klaro and clear dito mga kapatid, na naparatangan po siya sa salita ng Panginoon nang dahil sa kanya pangangaral. So, buksan po ninyo yung Biblia para malaman po natin, totoo, na nasa bilangguan po dito si Paul sa Filipos at ang rason kung bakit po siya nakulong ay dahil sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Acts chapter 16, pupuntan po natin siya, sabi po diyan sa Acts. Puntahan po natin ang gawa. Ano nangyari dito mga kapatid? Ay meron po kasi dito isang babae, bata, na ginagamit o pinagkakakwartahan, pinagkakapirahan. At siya po ay nakapagpapagaling. So dito, makikita ninyo ang babae na libin ay inaalihan ng masamang espiritu at bibigay ng kanyang kapangyarihan, makapanghula at makapanghula at malaki ang kinikita ng kanyang mga Panginoon dahil sa kanyang panghuhula. Itong babae, yung bata na to. Ibig sabihin na ginagawa niya yung panghuhula na mayroon pong mga tao sa kanyang likod o mayroon masamang espiritu po na kaya niyang manghula. Ang nangyari po dito ay ginagamit po siya ng mga tao. So, ganun po yung nangyari. Nung panahon na yun, sina Paul ay dumaan, si Paul at si Silas. So, dahil dito sa kababangit ng batang ito na ito, ang sinabi dito kina Paul, sabi, ang taong ito ay alipin ng kataas-taas ng Diyos. Alam rin ng batang ito na sina Paul ay talagang lingkod ng ating Panginoon. So, ganun yung ginawa ng bata. So, dahil sa ginawa ng bata na yon, sina Paul at Silas o si Paul ay nayamot. Nainis po siya dito. Kaya ano po yung ginawa ni Paul? Ano ginawa? Nirebuke niya dito yung masamang espiritu doon sa bata. So, nung nirebuke, ano po yung nangyari? Nawalan na po ng kapangyarihan ng bata makapahula. So, ano ngayon yung mangyayari po ito? Kapag nawala na po yung masamang espiritu sa pinagkakakitaan po siya ng iilan doon, ano ang magiging reaksyon ng mga tao na naroon na pinagkakitaan siya?
Okay? So, ang nangyari po ay nagaling po itong mga tao na pinagkakakitaan yung bata. Kaya ang ginawa nila kina Paul at Silas ay sila ay pinagbintangan na sila ay bintang sa kanila. Na sila ay may dalang mga sabi dito, ginalagkad, basahin mo muna na makita ng mga Panginoon ang bata na nawala na sila ng pagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinalagkad sa luwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Isinanggal sila sa mga pinuno ng lungsod na ito. Ang sabi, naggugulo po sa lungsod ang Hudyong ito. Ano yung akusasyon? Naggulo ba sila? Alam niyo mga kapatid, ito yung maganda dito. Kasi sina Paul namumuhay sa katotohanan. At ang katotohanan, matagal nang alipin ng masamang espiritu itong bata. Pinagkakakitaan ito ng iilan lamang ng mga tao na may mga kapangyarihan. Pero dito si Paul, ang gusto niya dito ay makalaya ito. Pero sa kabila ng banda, ito yung nagiging struggle po dito. Kasi mayroong mawawalan at mayroong gagaling at magiging magaganda yung kanyang sitwasyon. Sa sitwasyon ito, alin ang pipiliin ninyo? Ang makalaya yung bata doon sa masamang espiritu o magpatuloy siya dahil mayroong pera? Ito ay isang dilema ng bawat isa sa panahon natin ngayon. Alin yung mas maganda? Yung gumaling yung gobyerno natin o magpatuloy sa kalakaran ng korupsyon? Di ba? So, ito yung isang bagay na kaya ito yung magandang aral na kinukuha natin ngayon na kung ano man yung nakikita ninyo. Hindi na ito kaila sa inyo na nangyayari sa panahon natin. Involved yung isang organisasyon ng simbahan natin. Naakasahan siya ngayon na nagkukurap at nagnanakaw. At alam niyo yun, dapat yung pwede na yun. Tama ba? Hindi ako magpapangalan. Pero alam niyo yun. At alam niyo rin yung church na yun kung anong church yun. Naunawa po ninyo? Alam niyo yung church? Huwag niyong bagitin. Basta sigurado akong alam niyo yun kung anong church yun at sino yung tao na yun, kilala niyo yun dahil nakikita niyo sa telebisyon. Isa siya na naglilingkod sa pamahalaan. Tama po? So, dito mga kapatid, ang akusasyon nila dito, sila ay nanggugulo. Hindi naman sila nanggugulo. Nanggulo sa tingin ng mga pinagkakakitaan sapagkat wala sila na mapagkakakitaan. Kaya ang tingin nila na si Silas at Paul ay nanggugulo. Actually, hindi siya nanggugulo. Kundi andun sila para sa isang tao ito at mayroon, ang Panginoon ay mayroon talagang nais kung bakit sila na naroon upang mapalaya yung bata na matagal na inaalihan ng masamang espiritu kaya mayroon siya kakayanan manghula. Di po ba? Sila lang naman yung nakikinabang. Yung bata, pinagkakapunahan, palagay nyo, magkano lang yung nakukuha ng bata? Mag-isa po na natin ganun din eh. Di ba? Kaya ang nangyari mga kapatid ay umalis yung masamang espiritu at ang nangyari po rito, wala na pong kita yung mga taong may kapangyarihan. Ang hirap po wala na kita dahil wala na kita, kaya kung ano na yung mga pinagagawa. Kaya itong mayroong sala, sila pa yung mayroong pagkakayanan na magsakdal doon kina Pablo. Sila na yung nakinabang, sila pa yung may karapatan ngayon at kapangyarihan para isakdal itong taong ito. Nawala naman silang alam ng pagkakabis, inapahayag naman kami ng salita ng Panginoon. Di ba? So, hanggang sa tumuloy mga kapatid, di ba doon, sina Paul at Silas ay nabubog sila. Sila pa yung pinagtulungan ng mga tao. Hanggang dumating sa madaling salita ay sila ay nakulong. Sa walang katotohanang pambibintang. Tama ho? Nang panahon na yun, nung sila ay nasa kalungan ay dito po yung nanalangin sina Pablo at si Silas. Okay. Sa pagkakataon na nung nangyari, nung sila ay nanalangin sa Panginoon, sila ay umawit sa Panginoon. Ano ang nangyari? Ay lumindol ng biglang lumindol. At ang kalagayan nila po doon sa kulungan, sila
nasa riyas ng bakal at mayroon po silang, anong tawag yung tanikala? Tanikala dito sa paa. So, mahirap makalaya nun. Okay? Then, lumindol po yun. Ang pagkain nun po mga kapatid, nawagsak po. So, nagkaroon po silang pagkakataon na kung sa masamang pag-iisip ng ibang tao, ay tumakas. Pero, minsan sa kanila ay wala. Tumakas. Klaro na malinaw-liwanag po, yung ginagawa ni Paul. Wala dapat ako sa dapat sa kanila. Hindi na talaga sila nagugulo. Doon ay pinakita ng Panginoon kay Pablo yung mga himala. Kapag si Jesus ay nasa sentro ng buhay natin, hindi nyo kailangan matakot, hindi nyo kailangan mangamba, sapagkat ang Panginoon Jesus mismo yung kikilos at gagawa upang ikaw ang kanya ipagtanggol. Hindi mo kailangan, di ba, na magsigawan ka na kung ano-ano mga salita. Mismo ang Panginoon yung magtatanggol sa iyo. Patutunayan ng Panginoon na wala kang sala. Di si mga kapatid, panahon noon at panahon ngayon at panahon ngayon, same lang yung mga kapatid. Kung wala kang kasalanan, magpaimbestiga ka sa sarili mo. At para mapatunayan na wala kang sala. Pero kung magtatago tayo dun sa kasisigaw natin ng ganito-ganito, ng kawawa yung ating basa ng ganito, pinagdanakawan ng kung ano, hindi mo yung magagawa doon. Patunayan mo ngayon yung sarili mo na wala kang sala. Pumunta ka sa hukuman, bumitaw ka sa iyong tukulin, and then, sige, magpa-investigate ka kung totoo. Alam niyo, pagdating ng araw, patunayan na wala kang sala, paano kaya at malilinis yung pangalan ng ating Panginoon. Ba't hanggat ngayon hindi ka nagpapa-investiga, mananatili sa isip lahat ng tao, ano ba itong mga religion na ito, ano ba itong mga Christian na ito, mga born again na ito, mga ganito. Di ba lang ang kapitasan sa atin? Sa isang tao, kapitasan na po ng lahat. Tulad sa amin, halimbawa, ako po ay taga-Bicol. Ano po? Taga-Bicol po ako. Isang Bicolano lamang gumawa ng isang bagay na mali. Kapitasan na po ng lahat na Bicolano. Hindi nyo ba alam kung gaano kalaki yung Bicol? Kapitasan na po yung lahat. Dahil sa isang taong may kagagawa, yan taga-Bicol yan, mga taga-Bicol, ganito eh. Imbis maganda yung tingin sa taga-Bicol, ngayon ano nangyayari sa mga taga-Bicol? Diba? Kasi sila yung sitwasyon. Kaya sa panahon na ito mga kapatid, ano ang gagawin ng bantay? Nabasa niyo po ba? Ano yung gagawin ng bantay? Ano gagawin? Sino yung mga kasagot? Ano na ang gagawin ng bantay? Kasi nawala na eh, nagiba na. Lahat ng mga pwede nang tumakas. Ano ang nangyari po? Natakot yung bantay. Okay. Siya ang gusto niya na magpakamatay. Pero sinintihan nila yung ilaw, hindi nakita po, sabi po ng lahat, andito po kami lahat, wala po tumakas. See? Di ba? Kasi kung wala ka namang sala, ba't ko naman yung gagawin? Hindi mo naman dapat kailangan gawin, wala ka namang sala eh. Di ba? Kaya ang nangyari po noon, ano ang ginawa ng bantay? Sabi dyan, ang sabi po dito, inilabas niya ang mga ito at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang kayo'y maligtas? Sumagot siya, sumampalataya ka sa Panginoon Hesus at maliligtas ang ikaw at ang iyong sambahayan. Di ba naging biyaya pa doon sa isang bantay? Pati ang iyong sapagkat siya ay sumampalataya na totoo. Di ba? Ang isang tao pag wala kang ginagawang sala, patutunayan talaga ng Panginoon. Pero yung mga tao may ginagawang sala, sinasabi lagi natin dito na walang tago, walang na itatago na hindi nabubunya. Kahit anong tago po natin noon, darating at darating ang araw na ang Diyos, yung gagawa mismo ng paraan na ihayin yung ginawa mo. Kaya ito sa panahon na ito, mapapansin po natin na nakita na wala namang sala si Paul. Wala namang sala si Silas. Ano sila? Kung tumakas sila, ay mas lalo magkakaroon tuloy ng problema. Pero hindi po nila yung ginawa. Sapagkat wala naman silang sala. Okay? Hanggang sa tumatingin ng punto ng pagkakataon na yun, hindi sabi ng nakakatas, palayanin na sila sa wala naman silang mga sala. Ang masaklap dito,
Natakot sila sapagkat alaman nila na si Pablo ay isang ano? Di ba? Isang Romano. Hindi mo dapat sasaktan at ikukulong bigla isang tao na hindi po nyo pa nakikita at nalilitis. Bawal yun. Kaya ang ginawa ni Paul, bakit kayo yung nagsasabing papuntahin nyo dito yung nakakataas para imbestigahan? Tuloy, ang pili na silang makalaya. Pero sabi ni Paul, sila tuloy yung gamot ngayon. O sige, patunayan ninyo ngayon na ganito. Hindi na po sila doon umalis. At natakot po yung mga nakakataas doon na nakakaalam pala si Paul ng batas. O hindi sila tuloy ngayon napahiya. O, di ba? Kaya sa panahon natin ngayon, ulitin ko, wag po kayong madi-discourage sa mga nakikita po natin mga tao na kasama natin sa pananambahan. Hindi ko po tinutolerate yung gano'n. Hindi ko sinasabing ipinagtatagulan. Hindi yung gano'n. Ang akin ay maging sinto lang sa atin si Jesus. Na ang tao, tanggapin natin mayroon pong kahinaan at mayroong kalakasan. May mga pagkakataon, maraming mga panahon ay nakita pa. Pero may mga pagkakataon habang habang tumatakbo yung panahon, ay nakakagawa ng masama because of the system of the government. Okay? Yung nahahaluan na yung kasalukuyang nangyayari, nung una ay ayaw niya, pero habang nagtatagal, parang nalalason na rin yung kanyang isip na gawin ng isang bagay na hindi naman talaga katanggap-tanggap. Pero hindi po lahat ngayon naglilingkod sa Diyos at pumunta sa opisyal ng gobyerno ay masama. Ang iba naman ay mayroon naman talagang inaangat yung kanilang Panginoon. Tama? Kasi pag inaangat po natin yung Panginoon, maging maganda yung tingin sa iyo ng tao. Kilala niyo rin yung aking binabagay na isang Kristiyano na malapit lang po dito sa atin yung kanyang pinamumunuan. Boundary po ng Cainta at Bang Marikina. Alam niyo po yung lugar? Kaya isang Kristiyano na magaling mamuno, na napakagaling niyang mamuno, isang Kristiyano din po siya. So, ibig sabihin, mayroon talaga, sa totoo lang, mayroon talaga namumuno na maayos na isang Kristiyano, o may isang Kristiyano din talaga, hindi talaga namumuno na maayos. Kung yung Biblia nagsabi noong anong panahon ay mayroong false prophet at mayroon namang totoong propeta. Kung mayroon namang false pastor, ay mayroon namang totoong pastor. Kung may sabi din ang Biblia, false teachers, so mayroon din totoong teachers. Tama? So, ibig sabihin hindi lahat. Walang rason na dapat tayo tumigil sa ating pananampalataya dahil sa nakikita natin, dahil sila isang malaking simulahan at nahuhusgahan ngayon o na sila ay napagbibintingan sa ganitong mga sitwasyon. So, si Paul ay hindi po siya nagpapapikto ng gano'n sapagkat ang tanda na makikita natin kay Paul, makikita natin yung sentro sa buhay niya, walang iba kundi si Kristo. Tama po? Wala sinon. Ang akin ay para kaharapin ko ang Panginoon. Kanya-kanya tayo haharap sa Panginoon. Kung ikaw ay nandaya sa iyong kapwa, harapin mo yan sa Panginoon. Kung ikaw ay nagagawa ng mabuti sa iyong kapwa, haharapin mo yan sa Panginoon. Tama? So today, na ating pinag-aaralan ito, ang may tutulong natin sa mga naakusahan natin kapatid ay para sila maipanalangin na humarap sila sa investigasyon. Hindi para Panginoon tanggal, hindi ganun mali yung pananalangin na ganun, kundi humarap siya sa investigasyon para malinis niya yung kanyang pangalan, malinis yung Christian circle, na ang lahat ng Kristiyano ay naglilingkod ng totoo at tapat. Katulad ni Pablo, di ba? Siya ay nakasentro. Sige, para kung napatunayan ko, kayo yung mayroong mahihiya, malilibre yung aking pangalan. So, magiging maayos yung lahat ng mga Kristiyano. Okay? So, ito yung apat na bagay na ating pag-aralan sa oras nito. Sabi diyan, what is the sign that Jesus is the center of one's life? So, ano ang palatandaan na si Jesus ang sentro ng buhay ng isang tao? Narito tayo. Ako tinawag ng Panginoon, hindi para maging politiko. Dapat alam din ng lahat ng mga pastor, at alam ito ng lahat ng mga pastor. Our duty is to proclaim or to preach the good news. Ipaalam sa lahat ng mga tao yung mabuting balita. Tama po? Pero ang iba nag-i-involve sa politics, kaya ganito yung nangyayari.
aral sapagkat ito yung nararapat. Number 1, the clear sign that Jesus is the center of our life is the boldness to openly proclaim the good news. Na mayroon kang katapangan, ipahayag yung salita ng Diyos. Diba? Halimbawa ako, isang pastor, at andun ako sa isang party o sa isang government, dapat matapang ako ipahayag yung salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? Diba? Ano yung dapat kong ipahayag sa kanila? Dapat tayo sa ating pag-gobyerno ay maging tapat. Dapat sa ating pag-gobyerno ay dapat tayo ay malinis. Sa ating pag-gobyerno ay dapat walang corruption, walang pagnanakaw. Yun yung tapang. Ngayon yung tapang na narito kay Paul, mapapasok po natin yung tanda ng katapangan niya upang ipahayag yung totoo. Sapagkat ang totoo ang siyang magpapalaya sa atin sa lahat ng mga bagay. Tama po ba? Ang katotohanan, walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Dapat mayroon tayong tapang. Kaya sa sino mang nag-involve, Christian or leaders in our church na nag-involve sa government, dapat may tapang ka. Hindi lang doon sa salita, kundi ipakita mo na talagang ginagawa mo yung sinasabi mo. Huwag kang magtapang-tapangan na sa salita lamang sapagkat hindi yung kakagatin ng tao. Kundi maging matapang ka doon sa iyong sinasabi. Una ay makita sa iyo na malinis at tapat ka at wala kang bahay na anumang korupsyon o pagnanakaw. Yan, ito po yung aral na binibigay sa atin ngayon ng ating Panginoon. Timely, na sa panahon natin ngayon ay may nangyayari sa ating bansa. Tama po, na kinakailangan sinasabi, the clear sign that Jesus is the center of our life is the boldness to openly proclaim the good news. Para matuwid yung tao, yung imbis na hindi nagagawa, pag hindi ka matapang magsalita ng Diyos, makakagawa siya ng masama sapagkat hindi ka nagiging matapang sa pagsabi sa Kanya ng salita ng Diyos. Ito ang dapat natin sinusunod. Di po ba? So dapat may tapang ka na ipahayag yung salita ng Panginoon. Kaya ito pa yung sinasabi ng Panginoon paman nang bago po siya, nung pag-akyat po niya, na sinabi na kailangan ninyo is to preach the gospel. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na dapat ipahayag. Dapat may tapang kang ipakita ito. Tama? Kaya sa lahat maging tayo rito maging dito sa simbahan. Sino mang official o leaders ng ating simbahan, dapat matapang kang magpahayag. Hindi ako matapang sa inyo magsabi sa inyo ng totoo. Anong totoo? Kung may mali kayo dito, sasabihin ko sa inyo, sapagkat yung dapat ang sinasabi. Kasi kung patuloy yung gagawin nyo, kakasanayan ninyo yung ginagawa ninyo na akala ninyo ay tama, yung pala ay hindi naman tama. Yun yung salita ng Panginoon. Kaya maraming magagalit kayo sa akin. Pero wala akong magagawa. Yun yung sinabi ng Biblia. Kahit magsimangot kayo sa akin at magalit kayo, wala akong magagawa nun. Tama po ba? Ang iba natatakot. Ayaw magsabi na. O, di ba? And then, sabi dito, under dito mga kapatid, letter A, sabi dyan, don't be ashamed to share the word of God. Huwag niyo itong ikakahiya. O, di ba? Ang pagnanakaw, hindi ikakahiya. Yung pag-uurap, ang dapat yung ikakahiya. Pero yung to proclaim the good news ay hindi dapat natin ikinahiya. Dapat yun ay ating sinasabi. Okay? Bakit po? Ang salita ng Diyos ay kaligtasan. Hindi mo mabaligtas ang isang tao na siya ay lagi gumagawa ng masama. Mananatili siya doon sapagkat hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya sino man sa atin, sa maliit o sa maliit, hindi ka man involved sa politics, saan ka man, sa pamilya mo o saan ka man organisasyon mayroon ka, ay kinakailangan ikaw ay huwag pong mahiya na isabi ang salita ng Diyos sapagkat ito ay nagdadala ng kaligtasan. Buksan po ninyo yung Biblia sa aklat ng Romans chapter 1:16. Ano ang sinasabi po dito? Sabi niya sa 1:16 na binabanggit po dito, hindi ko ikinakakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Di ba? Si Paul hindi niya kinahiya. Kaya nga sinabi niya doon, kahit kamatayan pa yung karap, kahit ikulong siya, kahit mabubugin siya. Galing yung tapang, hindi lang sa salita. Kaya niyang harapin kung ano man yung kapalit ng yung sinabi niya dahil gusto niya lang mailabas yung totoo. Di ba? Ang dami ngayon gumagawa, hindi lang sa government natin, even in the private sector, natatakot sila.
natin sa hindi ngayon mga kapatid. Sabi ko sa kanya sa Miss Protection, di malayo. Yung nangyayari sa ating gobyerno, pwede mangyari sa loob ng simbahan. Bakit po? Saan ba tayo gumagalaw? Gumagalaw tayo ng pare-pareha sa araw-araw dito sa paggobyerno. At di malayo, baging sa loob ng simbahan, may gumagawa ng kaluguhan sa gawain ng ating Panginoon. Ating mga kaluluwa. Yan yung napakalaking epekto na piling magawa sa loob ng simbahan. Na ito ay dapat maging aware tayo. Lalo na sa mga leader sa loob ng simbahan. Alam niyo ba, yung pagnanakaw sa loob ng simbahan, pagnanakaw po natin sa Panginoon. At ang mga magnanakaw, hindi makakarating doon sa langit, sapagkat sa langit wala magnanakaw. Ganun po yung epekto ngayon, mga kapatid. Kaya sabi dito, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat mananampalataya. So bakit ko ikakahiya? Bakit ko ikakahiya na kayo ipagsabihan ko? Kung kayo ay mapapahama, bakit hindi kita sabihan para magkaroon ka ng kaligtasan? Ang iba natatakot, kasi ganito baka mamaya masaktan siya. Ang dami po natin alibay para hindi natin mapagsabihan tuloy napapahamak yung tao. Diba? Pangalawa, letter B. Sabi niya, praise the word of God in any time and any situations. Tama po? Sabi po riyan sa aklat na ikalawang Timoteo, chapter ano ba yun? Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 2. In season or out of season. Praise the word of God in season or out of season. Tama? Sabi niya dito, ipag-aral ang salita ng Diyos napapanahon man o hindi. Hikayatin mo pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. So now, kung bakit po tayo magtuturo ngayon? Dahil baka mamaya ang iba sa inyo ay na-improvinsahan sa mga balita ngayon. Dahil meron naman tayo mga nasasangkot ng mga kapatiran. So wag gano'n. Okay, so today, hayagan kong binabagin sa inyo mga kapatid in season or out of season. Again, pinipreach po natin yung salita ng Panginoon. Okay? Sapagkat ito yung kailangan. Amen, no? Lahat tayo, magkaroon tayong tapang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Once na nakikita po ninyo yung isang tao, kapatid ninyo, na hindi pinagsabihan ng kanilang mali, pinagawa, may problema ka. Alam niyo ano yung problema? Pinahamak mo siya. Ikaw ang instrumento sana ng Panginoon sa Kanya, hindi mo nagamit ang iyong pagiging isang lingkod ng Diyos o ang iyong pagiging mananampalataya. Ikaw yung nagdulot sa ikapapahamak niya. Dapat hindi sana siya kapahamak. Tama po ba? Okay, so yung dalawang bagay na binanggit po natin dito na the clear sign that Jesus is the center of our life is the boldness to openly proclaim the good news. Dapat mayroon kang tapang like apostol po. Matapang kang isabi yun sapagkat again, yun ay ikaliligtas ng lahat ng nananampalataya. Ipahayag din kayo ng pastor, hindi mamaya na. No. Out of season or sinasabi niya na sa panahon man o hindi man napapanahon. Ipahayag mo siya. Wala po siyang oras na pinipili. Kailangan ipahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit ito binabanggit? Sino man ang makakapanood dito? Dahil may mga nanonood sa atin. Ako para sa akin, mas maganda na makapakinig sila. Maging aware sa mga nangyayari ngayon, sa panahon natin ngayon. Na Kristiyanong involved sa hindi maganda. At is napapakinggan, magising. Today is a wake-up call to everyone. Ito yung salita ng Panginoon na dapat talaga pinangunundakan para yung tao hindi naliligaw. Di ba? Nagkakahiya. So, bawat isa sa atin, lagi tatanda sa malaki o
kung gaano ba talaga kayo naglilingkod sa Diyos. Tama po? Saan ba kayo komportable? Di ba? Minsan iba gumagaya-gaya na lang. Oh. Hindi ganun, hanapin ninyo kung paano nyo maayos ang iyong espiritu. Kasi dito mga kapatid, hindi ko sinasabi yung mali, hindi gumagawa ng masama. Pare-parehas po. Pare-parehas ng problema. Ang pinaka-importante dito, maging sentro sa buhay natin ang ating Panginoon. Amen? Sino po sa inyo dito nasaktan nung nabalitaan ninyo itong ating isang kapatid sa ibang simbahan na nabalita sa ganyang sitwasyon? Sino nasaktan sa inyo? Sino sa inyo nanonood ng balita? Nasaktan ba kayo? O wala lang tayong pakialam? Dahil hindi natin sila kasama sa simbahan o hindi pangalan ng simbahan natin. Alam niyo ang totoong Kristiyano. Ano man yung pangalan ng kanilang simbahan, kapag ikaw ay isang Kristiyano, masasaktan at mahihiya ka. Dahil kapag siya manggagawa sa Panginoon. Tama? Marahil itong mga bata hindi nyo alam yung mga tinuturo. Hindi kayo nanonood ng balita kasi ang pinapanood nyo ay mga YouTube, mga being, ano ba yan? Ano yung mga sikat kayo na mga ano? Yung mga sikat na mga BYO ba yun? Ano yung mga sikat kayo? SB? Sila SB pala. Ang mga SB pala, samahan ng barangay. Ano yung SB? SB 19, di ba? Mga sikat yun. Anong BYO? Di ba may BYO pa? Ha? O, tingnan yung galing. Ano? Sabi mo kung sino yung issue natin ngayon, hindi nila alam. Sino yun? Walang kayo mamaya. Hindi ko sa iyo ba pangalanan? Siya ay isang public servant. Isang public servant siya. So, ang atin lang ay bakit natin pinag-usapan na matulungan naman din siya. Okay? So, may panalangin siya na siya ay magpa-investiga sa kanyang buhay. So, para matulungan natin sa prayers na. Okay? So, pangalawa, the clear sign that Jesus is the center of our life is our hope in Him. Okay? So, kapatid at kaibigan, isang tanda sa buhay natin na ang pag-asa po natin ay wala po doon sa kayamanan, wala sa iyong kaibigan, wala sa nangunguna sa inyo, kundi ang pag-asa natin ay naroon sa ating Panginoon. Tama po? Balikan natin yung binasa natin kay Paul. Si Paul ay nakulong. Saan ba siya kumuha ng humugot ng pag-asa? Kanino? Kay Jesus Christ. Di ba? Anong ginawa niya? Nag-praise and worship po sila doon sa kulungan. Hindi naman po siya tumawag ng pinakamataas pag may tumuli doon kung bakit sila kinulong eh. Ang ginawa nila, dahil yung kanilang trabaho ay is to proclaim the good news, so alam niya, ang magliligtas at ang kanyang pag-asa dito dahil nakulong siya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya, hindi po nabigo si Paul. Kaya nangyari, yung kanyang ginawa, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pag-asa ay nakay Jesus. Sapagkat siya ay naparatangan, siya ay napagbintangan na ganito ang gugulo, sa totoo hindi naman siya nagulo. So, sino yung pag-asa niya ngayon sapagkat ikukulong siya? Di ba? So, walang iba, kundi yung ating Panginoon. Ang kaganda nito mga kapatid kayo ko, nung siya po ay nakulong yung kanyang physical body doon sa rihas. Pero yung words ng Panginoon, yung kanyang mouth, hindi ito napriso. Hindi ito nakulong. Nakapagpapatuloy po si Pablo at Silas na ipangaral ang salita ng Diyos, although nakakulong yung kanilang physical body, yung salita ng Diyos, wala pong nakagapos at nakakulong. Naging malaya yung kanilang pananalita. Kaya hindi lang doon sa kulungan, kundi nakaabot pa rin yung po doon sa iba pang mga tao. Yung kagandahan, di ba? So tayong lahat, lagi yung pagkakatandaan na wala tayong ibang pag-asa kundi ang ating Panginoon. Alam ko yung bawat isa sa atin ngayon, hindi naman tayo physically na nakakulong. Pero may mga bagay na marahil ngayon na nakukulong tayo. Tama po ba? Kayo lahat ngayon na naririto, di ko kayo pangalanan.
Kung gusto niyo makalaya dyan, tawagin niyo ang Panginoon sapagkat siya ang pag-asa. Ang dami na yung taong nakakulong. Akala mo malaya sila, pero kulong-kulong sila sa kanilang mga sarili. Tama po mga kapatid? And then sabi dito mga kapatid, Jesus is the hope of our freedom. Jesus is the hope of our lives. Tama po? May mga kulong ngayon sa saloobin ang bawat isa sa atin. Kulong sa iba't ibang mga bagay na hindi ka nakakalaya, na hindi nagiging sentro sa buhay mo si Jesus. Yun yung dapat mong tanggalin na kumukulong sa iyo. Yun yung nagpipriso sa iyo kung bakit hindi mo maisentro sa buhay mo si Jesus. Maraming bagay ang pwede tayong makulong. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa iba pang mga aspeto ng buhay natin, businesses, o saan man, ikaw ay nagkulong doon. Pero alam niyo mga kapatid kung ano yung in-offer ng Panginoon? Kinakailangan mo na magkaroon ka ng pag-asa sa Kanya. Your freedom. Okay? Let us praise and worship Him. Diba? Kinakailangan mo sa Kanya na mag-praise and worship. Para ikaw, yung kulungan na mayroon ka ngayon na hindi mo na ibibigay sa Panginoon, and then ang Panginoon ay mag-sentro para kayo, kinakailangan mong magsamba, umawag sa Panginoon para umaya ka daw sa pagkakulong mo. Ang dami na yung mga sikreto yung taong kulong-kulong. Di ba? Ang dami mga kapatid na pili natin pagkakulungan. Kaya yung tao, hindi niya kayang magsumikap na maging sentro yung Panginoon sapagkat hindi siya laya-laya. At ang pag-asa niya ay naroon at wala siyang freedom sapagkat ang alam niya yun yung sa Kanya. Pero bakit din natin buksan yung bawat isip natin katulad ni Paul? Nung nabuksan po yung kulungan na yun, pati yung mga priso ay ano, hindi po nawala. At nakita din yung isang tao ng security, yung nagbabatay, at doon niya nakita yung iwanag sa buhay niya. Yung kalayaan na isang tao ay dapat maging malaya. Tama po? Kaya sabi dito mga kapatid, the clear sign that Jesus is the center of our life is our hope in Him. Okay? Sabihan, Jesus is the hope of our freedom. Ang kalayaan natin mga kapatid, siya yung magpapalaya sa atin. Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Hindi ka papalayain ng trabaho mo, lalo ka niyang sasakalin. Hindi ka papalayain ng negosyo mo, lalo ka niyang sasakalin. At anumang yung mga gapos sa inyo ngayon, mahihirapan ka dyan makalaya. Unless na ang Panginoon ay magkano sa iyo. Tama po? So lahat tayo, sa ano ngayon, anong preso man tayo ngayon mayroon. Kung gusto maging sentro, ang Panginoon, tularan natin si Pablo. Tama? Ang ating hope ay nasa Kanya. Yung freedom natin ay nasa Kanya. So, magamit tayo sa Panginoon. At ang Diyos ay gagawa para sa atin. Tama ho? Okay, huwag tayo magpabilanggo kung ano yung mayroon tayo ngayon. Subukan nyo ngayon na magkaroon ng kalayaan at pag-asa mula sa ating Panginoon. Number 3, the clear sign that Jesus is the center of our life is not neglecting the duty entrusted to us. So, mayroon po akong nakalimutan. Kanina hindi ko po nabasa yung bawat verse. Sabi po riyan, sa talata ng 12 to 18, makikita natin yung sinabi ko po. Balikan ko muna yung number 1 natin. Na the clear sign that Jesus is the center of our life is the boldness to openly proclaim the good news. So doon, putahan na natin yung Ephesians. Madali lang naman itong babalikan ko. Sabi dito sa Pilipos, anong verse po yun? Under po nun? 12 hanggang 18. Okay, 12 hanggang 18. Sabi dyan, ibig kong malaman ninyo, hindi ko nabasahin, basta andyan yung nakalagay. No? And then, sa pangalawa, verses 19. Okay? So, yan po yung napapaloob doon dito sa ating points na ito. And then, number 3 is the clear sign that Jesus is the center of our life is not neglecting the duty entrusted to us. Maraming mga tao ngayon na tungkol sa mga paglilingkod sa Panginoon, yung napapabayaan yung kanya dapat ginagawa sa Panginoon. So maraming reason.
Di ba? Ang iba dahil busy. Dahil ang iba, di ba yung trabaho. Di ba? So, ganun po yung nangyayari. So, ibig sabihin, dapat mong malaman ngayon kapatid, maging si Paul kasi, nakapokus po siya sa kanyang ginagawa. Sa trabaho na isa. Hindi katulad sa atin ngayon, may 5 ang trabaho, 10 ang trabaho. May 10 ang trabaho? Sino po nito yung isa lang yung trabaho? O kulang yung isa? May trabaho nga? May trabaho pa? May trabaho pa? Mayroon ba isa? Ang daming trabaho. Di ba? Oh. So, ito yung paraan, ito yung isang bagay na ngayon, sino yung nasa sentro ng buhay mo ngayon? Kaya, si Paul ay nagpapaalala sa ating lahat. Sabi diyan na binabanggit na ang malinaw na palatandaan na si Jesus, sentro ng ating buhay, ay hindi pagpapabaya sa tangkulin pinagkatiwala sa atin. Okay? So, letter A and letter B, striving for God's work without delay. Handa, Kristiyano ngayon. Sa mga may tungkulin sa loob ng simbahan, alam niyo mga kapatid, sa totoo lang ayaw ko na may nadidelay na pinag-uusapan tayo dito. Gusto ko na ang lahat ng ating pinag-uusapan, ginagawa natin yung sa oras. Bakit yung iba, hindi natin dinidelay? Pero bakit yung sa Panginoon, dinidelay? Yung pagkakaantala, sobra-sobra. Si Paul, ang kanyang pinangangalagaan niya dito. Basahin niyo po yung verse 19. Tingnan niyo po yung verse 19. Verse 20. Sa verse 20, ang aking pinakananais at inaasahan, huwag akong magkulang sa akin. Ano sinasabi? Huwag akong magkulang sa akin. My eager expectations and hope is that I will not be ashamed about anything, but that now, as always with all boldness, Christ will be highly honored in my body, whether by life or by death. Sabi po dyan. So sabi dito sa verse 20, ang aking pinakananais ay ang inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang mabuhay o sumamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Alam niyo mga kapatid, sa isang Kristiyano, ikaw at ako, magagawa tayo ng Panginoon. Bagay si Maxine, hindi yan sinasabi. Sometimes kasi, hindi niya alam kung gaano, sinasabi ko sa kanya kung gaano kahalaga ang gawain ng Panginoon. Kung paano kayo maging on time sa ginagawa sa Panginoon. Maging oras natin dito. Sabi ko, hindi mo ba alam yung ating live preaching? May mga tao na nanonood dyan na hindi natin alam na marahil makapakinig at magpanibagong lakas. Mapanauli sila. Mayroon tayo sa YouTube. Ang totoo mga kapatid, yun ay tungkulin natin. Part po yan ng ating evangelism. Kaya, nagagalit ako minsan sa kanila na pag di nila yung ginagawa sapagkat yung concern ko talaga ay may pakot yung sa tao. Alam niyo kapatid, yung mga binibigay ko sa inyong assignment and duty, amin ko sa inyo nakalulungkot na di nyo ginagawa. Masakit yun. Bagay sa Panginoon, masakit yun. Delaying our assignment, hindi yung masaya. Kasi si Paul, yun yung naninirais niya, na ayaw niya na magpulang siya. Gusto niya on time, magawa niya yung kanyang gusto gawin para sa Panginoon. Di ba? Huwag natin dinidelay yung gawain natin sa Diyos. Be on time. In our assignment here, dapat on time. Kung mayroon man tayong ginagawa o mayroon tayong project sa ating simbahan, is be on time. Dapat ginagawa natin, hindi natin dinidelay. Kasi si Paul, yun yung kanyang pinakikita sa atin ngayon, the sign o tanda na pagiging sentro
Jesus sa ating buhay. Napag-uukulan natin yun ng panahon. And the second is, performing God's work without frowning. Di ba? Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, ayaw kong makita kayo na nakasimango pag nabibigyan kayo ng assignment. Hindi magandang tingnan sa isang Kristiyano na ginudutihan kayo o nagmimitig kayo na nakikita ko kayo na nakasimango. Hindi magandang tingnan. Sa inyo mga kabataan, huwag niyong dadalhin dito sa simbahan yung pagsisimangot ninyo sa magulang. Sapagkat hindi yung maganda. Tama po? Sino dito mga magulang, gusto niyo ba na nakasimangot ang anak ninyo pag inuutusan ninyo? Pag nakasimangot, ano ang inyong pakiramdam? Sterlita. Parang sasampilungin ano? Tagalog ba yung sasampilungin? Alam niyo ba yun? Anong brother Hernan? Maganda ba? Tingnan? May kasama pang nabok? Alam niyo mga kapatid, itong binibigay po natin, pinag-aralan natin dito. Hindi ito akin. Gawain ito ng Panginoon. Di ba? May lang nakikita ako, Brother Ryan, sa mga truck. Ano yung may nakalagay na press ata yun, tapos do not delay. Do not delay. Di ba? So, kinakailangan sa kadaramihan. Mayroon ano na dapat hindi dinidelay. Alam niyo mga kapatid kung bakit yung sinasabi sa inyo, hindi maganda na kasanayan natin bilang Kristiyano na lagi tayong delay. Tama po ba? Dapat ginagawa natin yun ng maayos. Ginagawa natin yun ng mahusay. Okay? At di ba ito mga kapatid, by your performing your assignment and duties, dapat hindi ka simangot. Kahit sabi dito ni Paul, ginagawa niya ng maayos. Ang aking pinakananais at inaasa na huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Huwag siyang magkulang. Ayaw niya yung i-delay. Gusto niyang nagagawa niya kung ano yung gusto niyang gawin sa Panginoon. Di ba? Lahat tayo. Kaya ano man yung ginagawa natin, kapatid at kaibigan, huwag po natin ipapaantala. Diba? Kung ano yung pinagagawa, igawin natin yon. Maraming bagay at paraan kung pwede natin gawin. Halimbawa, bigyan ko kayo ng assignment na ganito, hindi lang naman kayo iisa. Diba? Kinakailangan, sama-sama tayo. Wala akong pinibigay sa inyo na gagawin na kayo lang yung isa. Wala po. Wala akong naalala ng gano'n. Ang lagi kong sinasabi, pag hindi kaya magpatulong, kasi ito yung mangyayari kapatid. Kung doon sa isang bagay na pinagkatiwala sa iyo, hindi mo ginagawa, magsisisi ka balang araw. Kasi sa oras na mawala ka dyan, doon mo lang mapag-iisip kung gaano kahalaga yung ginagawa mo. Tama? Ano yung sinabi po dito sa ating pangatlo? Sabi dito sa ating pangatlo na the clear sign that Jesus is the center of our life is not neglecting the duty entrusted to us. Di ba? So, ano ba yung binigay sa atin? Ano ba yung pinagkatiwala sa iyo na dapat mong ginagawa? Kasi, kadalasan dito, wala pong ibang magagawa dito. Kung hindi mo naman ginagawa yung assignment mo, hindi yan para sa iyo. Hindi yan para sa iyo. Baka may gagawa na iba. Kaya lang, huwag kayong malulungkot. Huwag kayong malulungkot. Kasi, dito, pinapaalala lang sa atin ng ating Panginoon na lahat ng ginagawa natin ay maging maayos siya. Okay? Huwag kayo nagsisimangot sa bahay nyo, tanggalin niyo yun. Kung kayo ay inuutusan at may assignment kayo sa bahay ninyo, ito yung sinasabi sa inyo. Kung ano yung ginagawa niyo sa bahay nyo, hindi po may posibilidad, madala ninyo yan pati sa labas. Kung kayo ay mahilig magdabog sa bahay nyo, di malayo, madadala nyo rin yan sa ibang samahan o sa ibang tao. Kung kayo ay nagsisimangot, lagi nagsisimangot sa bahay nyo, di malayo, di malamang, madala nyo rin sa simbahan.
paglilingkod sa simbahan ay kinakailangan masaya tayo. Kung kayo ay binibigyan ng pagkakataon na maglingkod kayo ng masaya. Bakit po? Basahin po natin sa Colossians chapter 3. Whatever you do it enthusiastically, okay, as something done for the Lord and not for men. Okay? Enthusiastic. Dapat ikaw ay masaya. Dapat ikaw ay ginagawa mo yun to perform your assignment. May saya ka na nangyayari sa iyo. Kasi kadalasan, alam niyo kung wala kang gana? Kasi hindi mo gusto yung ginagawa mo, kaya wala kang gana. Yun po yun, yung kadahilanan. Sabi po dyan sa Colossians, ano po yun? Chapter 3, verse 23, ano ba ang inyong ginagawa? Gawin ninyo na bagaan. Bagaan sa kalooban na waring hindi sa tao naglilingkod kundi sa Panginoon. Kahit sa mga anak ninyo, makikita ninyo pag inutusan sa salita, Kung bagaan sa kalooban, ano kaagad yung response ng anak, Mr. Bernal? Agad-agad, di ba? Pero kung hindi bagaan ng kalooban, pag di mo ito ginawa, pag dito mo pinabibili lang kita. Di ba? May banta na ano? Sa! Di ba? So, pinapaliwanag ko lang po sa inyo na bilang isang mga mananampalataya, na bilang tanda na tayo ay nakasintre yung ating Panginoon, ginagawa mo talaga ng maayos yung iyong tugtog. Tama? Ulitin ko sa inyo, gawin niyo ito na hindi natin, walang pag-aantala. Kung nagagawa nga natin yung sa trabaho natin, ibig sa mga estudyante yung assignment yung kaya nyo, marami talaga namang paraan na pinigawin pa unti-unti Pwede naman ang dami po natin mga, alam na, ilang araw ba sa loob sa isang araw yung trabaho pag kayo ay nasa kampanya? Ilang oras? 8 hours? Pag may overtime, pinakamalakas na siguro ilang oras? 2 hours, 10. O asan yung ibang oras doon, di ba? Pastor, nagpapakala ba yung biyahe namin? 6 na oras. Kasi traffic. Sa estudyante, gayon din. Sa business. Sa business naman kasi, nasa sayo kung gusto mo magsara o hindi Kung gusto mo 24 hours, nasa sayo. Tama, Brother Hernán? Nasa sayo mo yun. Kasi yung business po, yung po doon sa ikaw ay nangangamuhan. Ang nangangamuhan kasi mayroon siya, oras talaga siya. Magta-time card ka. Ang business, sarili mo yun Di ba? Nasa sayo rin. Kung gusto mo mag-8 hours, o nasa sayo kasi yung lahat ng desisyon yan Di ba? So, lahat tayo ay mayroong pinituhin. Ang gawain sa Panginoon, huwag tayo mag-delay, huwag tayo nagsisimangot sa ating mga ginagawa. Dapat, ikaw ay gumagawa ng masaya. Tama? Enthusiastic, sabi niya. So, kailangan masaya, ginagawa mo ang lahat ng makaan sa iyong kalooban, na hindi tao ang iyong pinaglalingkuran, kundi yung ating Panginoon. Pangulit, yes, pinakahintay ng lahat, ang laging pag-huli. Tama? Pag-huli. Pang-apat, sabi sa pang-apat, is the clear sign that Jesus is the center of our life, is not the life, is that life, and death are for our benefits. Okay? So, benefits po na. So, balikan mo muna yung isa, may nakalimutan ako panibagong kalimutan. Anong karakter, sinong karakter sa Biblia ang alam ninyong nagsimango? Na hindi nagustuhan ng Panginoon. Nag-alay silang dalawa. Sino? Magkapatid sila. Si Abel at saka si Cain. Sino yung simango? Cain. O si Cain. O di ba? Palagay niyo nagustuhan ng Panginoon? O, tama. Anong pangalan si Bernal na yung bunso? Brave? Brave. Ano? Sino nalungkot? Nagustuhan ba rin ng Panginoon yung pagkasi
Ni Cain? Hindi, di ba? So, huwag niyo na kayong magsisimangon. Kasi kung si Cain hindi nga nagustuhan ng Panginoon, gawain niyo na. Gawain yun. O, maghahanap sila. At nakasimangon siya sapagkat hindi niya gusto yung pakiramdam niya sa kanyang kapatid. Kaya huwag kayong magsisimangon. Okay? So, balik na tayo dito. O, sabi niya, sabi ni Paul, may dalawang bagay siya na medyo nagiging, dito po siya nagkakaroon ng pressure, sabi niya. Parang dito siya naiipit eh. Ang mabuhay o ang mamatay. Dalawang bagay kasi ang kanya dito. Lahat kasi siya pakinabang. Kasi sabi niya, ang mamatay, ang mabuhay ay pakinabang. Pag-usapan natin. Kung hindi siya mamamatay, baka pa, lilingkod pa sa Panginoon. Pag mamatay na siya, ano po? Makakasama niya na ang Panginoon. Okay. Bakit ba nagkaroon ng kamatayan ng tao? Yes, kasalanan. Sino po dito sa inyo ang gustong mabuhay ng 300 years? Very good. Ang mayroong gusto ay si Brother GJ. Sa 300 years, mayroon kang rayuma. Gugustuhin mo bang mabuhay 300 years na may rayuma? Brother GJ? Kasi dito, because alam niyo po bakit mayroong buhay? Limit po lang kasi yun eh. Alam niyo kung bakit may kamatayan? Kasi ayaw ng Panginoon na ikaw ay magsakripisyo. Ayaw yung titiisin. Halimbawa, ikaw, Brother Hernan, ilang taon yung gusto mo? 500? 1,000? Pwede kayong pamili eh. Kung 100, kung 300 years or 500 years, panay ka naman burutong. Ano? Gusto mong mabuhay pa na puro ka burutong o gusto mo na lang mamatay? Wala naman sindi, di ba? Halimbawa, dito sa buhay natin na ito, kung bakit nilagyan ng Panginoon ang buhay at kamatayan niya, ayun ay benepisyo ng lahat ng tao. Mas gugustuhin kung ako ay mamatay na sa edad kung halimbawa 100 na ako ay iika-ika din na pag-praise. O di kaya yung aking mga ano dito yung ito, ano yung sakit na, o ano yung mga buto? O gout, yung mga arthritis, nagaganyan-ganyan ka na, gusto mabuhay sindahan eh. Tapos kinakagaka kung saan-saan, gusto mo mabuhay pa ng gano'n? O, alam mo mga kapatid, yung buhay at mamatay, benepisyo kasi yun. O, di ba? O, ikaw Brother Johnny, di ba? O, gusto mo bang mabuhay ang sakit-sakit sa bawat araw na lang? Aray! Aray! Ganyan-ganyan ka lang lagi. Araw-araw, Brother Ronnie, ganyan gawin mo. Sa 300 pamumuhay mo, kaya mo yun? Sigurado, sasabihin mo rin sa Panginoon, Lord, kunin mo na ako, ayaw mo na ng 300. Diba? Kasi yung buhay, benepisyo din po kasi siya. So dapat alam niya ng Kristiyano, yan yung tanda na sentro natin ng Panginoon, hindi ka natatakot eh. Sa mabuhay ka man o sa mamatay, dahil nasa sentro mo, hindi ka matatakot sapagkat alam mo kasi benepisyo yung dalawa. Diba? Dito na, pressure talaga dito si Paul eh. So hindi ko alam kung anong pipiliin ko dito sa dalawa. Kasi kung sa kagustuhan ko, gusto kong mabuhay kasi kasama ko po kayo. Kasama ko po kayo na nakakapili ko kayo. Pero sa kabilang banda, gusto ko na rin. Bakit? Kasi gusto ko na rin makapagpahinga at makasama ko yun aking Panginoon. Di ba ma? Ito yung dalawang bagay na napapaloob sa aking binasa sa pang-apat. Diba? Sabi po rito na ang malinaw na tanda na si Jesus ang sentro ng ating buhay ay ang buhay at kamatayan ay para sa ating kapakinabangan. Hindi ka doon natatakot. Ginagawa mo ang lahat kasi alam mo lahat. Habang ikaw ang nabubuhay, pakinabang yun eh. May magagawa ka. Ang mamatay ka, Brother Hernan, pakinabang. O di ba? Anong sinabi niya dito mga kapatid sa ating binasa kanina? Sabi niya sa 21, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makakagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin. Kayo ang pagpiliin nyo ngayon. Gusto niyo po bang mabuhay o mamatay na?
alamin ninyo kung ano yung pakinabang ito sa inyo. Tama po ba? Dahil naghahangal ka ng mabuhay pa, ano yung pakinabang ito? Dapat gumawa tayo ng isang bagay na pakipakinabang sa ating Panginoon. Dahil sabi ni Paul, ito yung kanyang sinabi. Maliwanag, dahil hindi pa po talaga siya mamamatay, tulad ng sinabi natin ngayon na mabuhay. At ito din yung sinabi ni Paul na, yes, buhay pa siya. At hindi niya pinili yung siya ay mamatay nga. Kung pinili niya dito, mabuhay. Kaya parehas po sa sagot natin ngayon. Basahin ko po. Okay, 22. Sabi niya, ngunit kung pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin. Sa dalawang hangarin, ang ibig ko'y pumanaw sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mananatili pa buhay. So, ang pinili ni Paul ay manatili muna buhay at ano ang kanyang pakinabang? Ay matulungan niya pa ang kanyang mga kapatiran. Okay? Para sa kanilang pananampalataya. Kaya nagtanong ako sa inyo ngayon, ano ba yung pakinabang? Bakit gusto mo ng additional life? Additional na buhay. Ano ang pakinabang? Kaya dito si Paul, para makapagturo pa siya, marami pang makatanggap para sa ating Panginoon. Yun yung sentro kasi sa buhay niya ang ating Panginoon Jesus. Okay? Sabi niya pa rin po rito, sa kabilang dako, kung manatili akong buhay ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito natitiyak kung ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayo may pagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. So, klaro dito sa talatang ito na kahit nakulang po siya, hindi po siya dito namatay. Bagos, mananatili po siya buhay para kasama ng lahat ng mananampalataya upang maging matatag ang bawat isa. Amen ho? So, ito yung salita ng Panginoon at ito yung dalawang bagay na ating po dito binigas. Living with God's permission is good. Okay? So, mabuti. Kung yun ay kapahintulutan ng Panginoon na mabuhay ka, mabuti po yun. Why? Because it allows the Word of God to continue to be proclaimed and believers to strengthen the faith. Okay? And the second is, being with God is good. Totoo. Maging masaya naman eh. Kasi sa totoo lang, kung pipiliin naman niya na makasama niya ang Panginoon, pakukuha niya na yung kanyang pinagpagalan, makakasama niya ang Panginoon. Sabi niya, being with God is good because you can be with God and achieve the life promised by the Word of God. Kasi mayroon naman promise sa salita ng Panginoon na kung tayo man ay mamatay, ay tayo ay mayroong biyaya. Okay, so sa dalawang bagay mga kapatid, ang dalawang bagay nito ay pakinabang. Sa mabuhay o sa mamatay ay pakinabang. So mga kapatid at kaibigan, pakinabang ba tayo? Sana tayo ay kapag-pakinabang. Okay, dalawang bagay ang gusto ko pong tapusin po dito sa ating pagtatapos. Paul did not back down despite his imprisonment for proclaiming the good news, but that became even more courageous and depending it and carrying out the will of God. Amen? So, hindi umatras si Pablo sa kabila ng kanyang pagkakulong dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita, bagkus ay lalo siya naging matapang sa pagtanggol nito at pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos. And the second, to be accused of doing good is an honor, but to be accused of stealing is a disgrace. So, ito mga kapatid, pagbintangan ng paggawa ng mabuti ay isang karangalan, ngunit ang pagbintangan ng pagnanakaw ay isang kahihiyan. Naway wag po tayong maakusahan o mapagbintangan ng pagnanakaw sapagkat ito ay kahihiyan. So, ang mapagbintangan na gumawa ka ng mabuti is ang honor, karangalan. Tama po, ang Kristiyano, kinakailangan nabibintangan tayo sa mabuti. Hindi tayo nabibintangan dahil sa paggawa na masama. At dito dapat mailagay sa isip at puso natin yon. Dahil tayo ay naglilingkod sa Panginoon.
ninyo sa kung kayo man ay nangangamuhan o sa gobyerno man kayo, dapat ang nakikita sa atin ay mabuti, hindi ka napaparatangan ng mga pagnanakaw sapagkat yun ay kahihiyan. Amen? So ang ating Panginoon Hesus ay nasa sentro sa buhay sa sentro ng buhay natin. Mahirap po tayo makagawa po ng masama. Tama po? Ang lagi natin makakaharap ay iyong mabubuting bagay. Pag ikaw ay sanay gumawa ng mabuti, lagi mabuti ang iyong magagawa. Tama po? At kung lagi naman ay pagnanakaw ang iyong ginagawa ay lagi ka nagnanakaw. Tama po? So ito mga kapatid, ang pagnanakaw ay galing sa kapwa magnanakaw. Ang mayabang ay galing sa kapwa mayabang. Ang sinungaling ay galing sa kapwa sinungaling. So ang Panginoon ang dapat maging sentro ng buhay natin. Tayo natin ang natin. O Diyos, maraming po salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Harinaway, mapapala niyo kami na huwag kami, O Diyos, na maparatangan, Panginoon, ng masama, kundi makita sa amin, O Diyos, ang kabutihan. I pray, Panginoon God, sa lahat ng simbahan ngayon. Lord, I pray sa lahat ng mga Kristiyano, sa ano sila mga nagtatrabaho, naglilingkod, even in our government. Ibalik niyo po sa isipan namin lahat na ang paglilingkod namin ay dapat ay nasa pawang mabuti. Nasintro sa puso at buhay namin ang paglingkuran kayo. Dapat nga, O Diyos, ay hindi kami dito napipitasan. Bagkus kami, O Diyos, ay nakikitaan ang pangunguna ng maayos at mabuti, Panginoon. Maraming pong salamat tulad ni Apostol Paul, naging maayos, naging bigyan niya ng katarungan yung kanyang sariling base, Panginoon God, sa paglilingkod sa inyo. At halinaway kami lahat, ay naway mahusgan kami ng maayos, makatarungan, Panginoon. Tulad ni Apostol Paul, ibinigay niya